Ano bang problema nito ni Marcoleta? Bakit tila gigil na gigil siya or galit na galit siya sa term na West Philippine Sea? Pakinggan nyo mga kababayan. Gusto kong pasimulan po yung public discourse nung sinabi kong there is no such thing as West Philippine Sea. Ang ibig ko pong sabihin, if we involve the international community, hindi po nila makita sa mapa yung West Philippine Sea. Hanggat hindi po kasi natin na ipatatala ito do sa pandaigdigang patalaan ng mga dagat, magtataka po yung mga bansang nasa Europa halimbawa. I-google nila, o gagamitin pa nila yung mga platapormang ginagamit po, YouTube, Facebook. Hindi po nila makikita sapagkat anyone that googles that particular area of our world, ang nakasulat lang po doon ay South China Sea. Ang ibig sabihin, gusto po nating iklaro lahat sapagkat ayaw nating payagan na magkakaroon ng misconception, miscommunication. Ang West Philippine Sea tayo po ang kumilalang. Tayo lamang po. Kung tayo lang naman po rito at wala na po tayong kasamang ibang bansa, okay na po sana yon. Hindi po pwede yung ganun sapagkat lalo na ngayon, pinag-uusapan nga po yung panig ng mundo na yan, ayaw nating masabi man lang ng ibang bansa, ano ba yung pinagkakaguluhan dito? Bakit hindi namin makita yung West Philippine Sea? Kasi hindi nga po nakatala. Pero yung isang Commodore na masyadong emotional, tinawag niya akong traitor, Mr. Chair, nang hindi po niya naiintindihan ang pinanggalingan ng pinag-uusapan dito. Ngayon, kung mag-google po, o kung magbablog po yung mga ibang mga tao at ipipilit nila na si Congressman Marcoleta, maka-China pala ito. Ayun mga kababayan, narinig nyo naman po no? Nung unang hearing ng TRICOM, yan po ang issue niya. Ngayon, ayun pa rin. Bakit tila allergic na allergic siya sa term na West Philippine Sea? At bakit tila ayaw niya na ginagamit ito ng mga Pilipino? Sinasabi pa niya na dapat i-educate ang mga Pilipino na hindi daw recognize ng IHO ang West Philippine Sea. Ano bang problema, Marcoleta, kung gamitin ng mga Pilipino ang West Philippine Sea? Aware ka rin naman na may administrative order na si Pinoy noon na inaatasan or sinasabihan, binibigyan ng direktiba ang mga Pilipino, especially ang mga government agencies, na gamitin ang term na West Philippine Sea. Ikaw, considering na kongresista ka at ang Congress ay parte ng gobyerno, hindi ba dapat kayo ang nangunguna na gumagamit ng term na West Philippine Sea? Kaso ang ginagawa mo, sinasalungat mo ang pabor sa bansa mo, Marcoleta. Tapos kapag nakabuo ng idea ang mga Pilipino at tinawag ka na ikaw ay traidor or maka-China or palamunin ng China, hindi mo matanggap, ikaw ay nagbabalat sibuyas, nagmamaktol ka, at tila nandiyan ka sa TRICOM hearing para depensahan na naman ang sarili mo. Hindi naman tungkol lagi sa'yo ang TRICOM hearing na yan. Alam mo yung basa namin sa'yo, nandyan ka pag kailangan mong depensahan ng sarili mo or kung kailangan mong depensahan ng mga Duterte. So masisisi mo ba ang mga Pilipino kung tinatawag ka ng traidor or maka-China? Lagi na lang yan ang pinipilit mo, hinihilamos mo sa mukha namin na dapat hindi namin gamitin ang salitang West Philippine Sea. Yung sinasabi niya na wala ito sa mapa or sa Google Map or kung ano man o Google Earth, panoorin niyo po itong video na to mga kababayan. Sa Google Maps, makikita ang West Philippine Sea. Number 2, sa Google Earth, nandoon ang West Philippine Sea. Kaya naman, maliwanag na sa international arena, sa mga Google Maps, naroon ang West Philippine Sea at hindi lang siya kathang isip. Pag ginugol mo, Google Map, ang salitang West Philippine Sea, makikita mo naman sa Google yung red dot or yung red pin. Kahit Google Earth mga kababayan. Although, again, alam natin at naiintindihan natin na hindi recognize yan ng IHO. Pero ano bang problema, Marcoleta, kung gamitin ito ng mga Pilipino? Sinasabi mo na wala namang problema kung tayo-tayo lamang. Yun naman pala bakit lagi mong pinipilit na misconception or misinformation? Tayo-tayo lang naman pala. May mga taga-ibang bansa ba na nagrareklamo? Malamang kung meron, China yan or maka-China or kaalyado ng China. Pero karamihan sa ibang bansa, wala naman silang problema kung tinatawag nating West Philippine Sea yan. At ayan nga po, no, pinakita ni Kuya at kahit kayo mag-google, makikita nyo ang term na West Philippine Sea. So anong problema mo, Marcoleta? Hindi ka na namin maintindihan. Ang init ng ulo mo dyan sa term na West Philippine Sea. Pero yung inimbento ng China na 9-dash line, wala kang reklamo.
Ni hindi ka nagsasabi na, hindi tama yan. Huwag kayong nag-iimbento ng term na sinasakop niya pati yung mga territorial waters namin, bahura namin, pati yung itinalaga ng international law na amin at karapatan namin, sinakop ng 9-dash line nyo. Meron ba kaming narinig sa'yo na pag-oppose sa 9-dash line or 10 na yata, 10-dash line ng China? Wala. Tapos yung West Philippine Sea, kating-kati ka at hindi ka mapakali na gustong-gusto mo na sabi mo pa i-educate kami ang mga Pilipino. Ano ka ba naman? May administrative order na nga inuutusan ng mga ahensya ng gobyerno at ang mga Pilipino na gamitin ang term na West Philippine Sea. At wala namang masamang na idudulot yan sa bansa natin at sa international community. Hindi naman nagkakagulo. Hindi naman nag-aaway-away. Nagkakaroon lang siguro ng gulo dahil kayo hindi kayo mapakali. Lagi niyong ino-oppose. Again, sana man lang sa West Philippine Sea issue, dapat iisa ang narrative natin at nagkakaisa tayo dyan. Kung pabor naman sa bansa natin, suportahan nyo. Ewan ko kung ano ba talagang pinaglalaban mo, Marcoleta. Alam mo, galit na galit ka. Ayaw man sa term na West Philippine Sea, yun ang nakikita namin sa'yo. Kami ngayon ang nagagalit sa'yo. Hindi ka mapakali dyan. Ano bang gusto mong mangyari? Tapos kapag tinawag ka ng mga tao na traidor or maka-China, pa-victim ka na tila ba ikaw yung inape. No, mapipigilan mo ba yung mga tao? Masisisi mo ba yung mga tao na tawagin kang traidor or maka-China? Pinipilit mo yung gusto mo na against sa gusto ng mga Pilipino. Wala namang masama kung tawagin ng mga Pilipino na West Philippine Sea yan. Hindi naman natin inagrabyado yung ibang bansa. Ang tinatawag lang natin ng West Philippine Sea ay yung lugar na itinalaga sa atin ng international law na karapatan natin. Parang ikaw kahit territorial waters natin, ayaw mong tawagin natin na West Philippine Sea. Tsaka bakit mo ba concern yung claim ng ibang bansa? Unahin mo muna yung claim natin. Mas una ka dapat concerned sa claim natin. Huwag mong intindihin yung claim ng ibang bansa. Kung apektado yung claim ng ibang bansa dahil tinawag natin West Philippine Sea yun, anong problema mo doon? Tagadong ka ba sa bansang yun? Or sugo ka ba ng bansang yun? Dito sa bansa namin? Pilipino ka ba? So ngayon, masisisi mo ba ako na tinatanong na kita kung ikaw ba ay para sa Pilipinas, mambabatas ka pa naman. Isi-search ng mga kababayan, may mga international news anchors na gumagamit ng term na West Philippine Sea. International news, binabalita, ginagamit ang term na West Philippine Sea, referring to our territorial waters and waters surrounding the Philippines, no? Diyan, sa West. So, hindi ko maintindihan kung merong mga international anchor, ayan no, literal, sinabi niya dyan, pwede nyo panoorin yan sa YouTube. Yung sinabi niya, if I can remember correctly, non-verbatim, sabi niya, West Philippine Sea, she's referring to the waters in the west of the Philippines, no? Pwede nyo panoorin yan, literal yung sinabi. Kung daw ako nagkakamali, sa India siya nakabase, no? Yung pong anchor na yan. And yung Defense Minister ng Australia, mga kababayan, Deputy Prime Minister and Defense Minister Richard Marles, ginamit niya ang term na West Philippine Sea. Talks about the West Philippine Sea, not just the South China Sea. Ayan, nakalagay po sa balita niyan, the strategies. Ayan, kung yung Deputy Prime Minister and Defense Minister ng Australia, kinikilala or nire-recognize ang West Philippine Sea, bakit ikaw, Marcoleta, hindi mo magawa yun? Eto, mga articles, news articles na ginamit ang term na West Philippine Sea. Eto, intermediate force capabilities gaining competitive advantage in the West Philippine Sea. Sa US ito, DVIDS. Meron dito, BBC reporting on the West Philippine Sea. Ayan, pwede nyo tingnan yung mga articles. And then ito pa, mga kababayan, BBC din ito. One of the two boats carrying provisions was rammed by Chinese Coast Guard ship, the National Task Force for the West Philippine Sea said in the statement. Ini-include nila, kinikilala nila yung term natin, yung ating task force sa West Philippine Sea, inilalagay nila sa balita nila. Hindi nga sila kumukontra BBC na yan ginagamit na sa mga international news. Mga politicians pa ng taga-ibang bansa, ginagamit ang term na West Philippine Sea. Ibig sabihin, effective yung ginagawa natin, kinikilala na ito unti-unti. Hindi lang pa talaga ito na re-recognize or inaaprubahan ng IHO. At yun ang kailangan yung trabahuhin bilang mga mambabatas kayo. Sinimulan na ni Pinoy nung term niya. Anong nangyari after ni Pinoy? Anong ginawa para asikasuhin yan? Para i-recognize officially
na pangalan ng West Philippine Sea yan sa IHO, anong ginawa nyo nung administrasyon nyo? Hindi ba? Ikaw, binabangga mo at ang kulit-kulit mo dyan sa West Philippine Sea na yan, sa pangalang West Philippine Sea. Pero hindi ka namin nakaringgan ng pag-upo sa 9 or 10 dash line ng China at pati yung ginawang pangingialam ng China na pinangalanan nilang ilang features dyan sa Philippine rice. Nagreklamo ka ba? Paano nangyaring napangalanan ng China sa IHO yung ilang features dyan sa Philippine rice? Ibang dako na yun ng Pilipinas eh. Kaharap na niya ng Pacific Ocean. Kung ako nagkakamali. Wala na yun. Malayong-malayo na yun sa South China Sea. Kabilang dako na ng Pilipinas yun. Paano nangyaring napakialaman niya ng China noong 2018? Paano? Wala kayong masabi doon. Wala kayong reklamo doon. Tapos yung ginagawa natin to assert our claim na wala namang problema sa mga Pilipino at wala rin namang problema sa ibang bansa. Ikaw, pinipilit mo na may problema, na may misconception. Kayo lang ang gumagawa ng problema at gulo at issue dyan. Ginagamit na natin yan since 2012 up to now. Anong problema mo? Anong, sabi mo, misconception, misinformation? Ano tong pinagagagawa mo? Ayan, ilang beses ka, basahin nyo isa-isa mga kababayan, ilang beses siya na fact check. Yung, ayan natag na false claim yung mga claim niya about ABS-CBN, about electricity. Imagine, anong resulta niyan? Ang daming taong nagalit sa ABS-CBN, Marcoleta, dahil sa mga false claim mo. The audacity, the nerve to talk about misconception and misinformation. Ang dami mong kinadaan na natag as false claim na hindi totoo. In my opinion, wala kang karapatang pumunta sa TRICOM na nagdi-discuss about fake news kung ikaw in the past, may history ka na may mga false claim ka. Lalo mong pinapalala yung galit ng mga tao sa'yo. Nung unang TRICOM hearing, dismayado na at napiko ng mga tao dahil sa statement mo. Ngayon, you're trying to defend yourself, no? Or hindi ko alam kung kumakambyo ka ba or naghahanap ka ng sisi, no? Binangga mo si Commodore Tariela dyan na parang gusto mo siyang sisihin dahil tinatawag ka ng mga tao na traidor or maka-China. Kasalanan mo. Hindi kasalanan ni Commodore Tariela. Yung mga taong nakabuo ng idea na yon because of your statement. Tapos ngayon, imbes na sabihin mo na nagkamali ka, parang nakita namin na gusto mo pang mag-point finger. You're trying to put the blame to other people kung bakit ka binansagang traidor or maka-China. Sinasabi mo na nga na dapat nating ipaglaban yan, na atin yan eh. Pero binabangga mo pa rin yung term. That's one effective way of asserting our claim. Parang hindi talaga namin maintindihan ano ba talagang stand mo. Tapos kapag yung mga tao tinawag ka na BOBO, TANGA, GAGO, or traidor, or maka-China, nagpapakabalat sibuyas ka. Na kung makaasta ka, akala mo ikaw yung tama at ikaw yung inapi dito. Mga Pilipino ang kinakalaban mo, hindi naaayon ang ginagawa mo sa interes at sa kagustuhan ng mga Pilipino na wala namang masama. Yung ginagawa mo hindi naaayon sa gusto namin, na wala namang masama sa gusto namin kung tawagin namin West Philippine Sea. Nagkagulo ba nung tinawag natin yan since 2012 na West Philippine Sea? Yung ibang bansa nga, yung mga illegal claim nila, nilalagay pa nila sa passport, nilalagay nila sa mga libro nila para kilalanin ang kanilang mga bagong henerasyon na kabataan. Ikaw naman, kinokontra mo ang bansa natin, ang gusto ng... Tapos, ang kulit mo dyan sa part na yan, Marcoleta. And again, anong karapatan mo na mag-discuss about misconception, misinformation, and educate people about truth and about real and correct information, considering na in the past, ang dami mong false claim. Ang dami mong false claim na nagresulta sa pagkagalit ng mga tao sa ABS-CBN. Remember, yung mga driver ng ABS-CBN, hinahabol sila ng mga, I'm not sure kung mga DDS ba yun or ano, nagalit sa kanila, no? Hinahabol dahil nagkaroon ng animosity, kinamuhian ang ABS-CBN. Ano bang napala ng Pilipinas nung naipasara ang ABS-CBN dahil tinrabaho nyo? 11,000 employees ang nawalan ng trabaho. Anong naitulong nun sa ekonomiya ng Pilipinas at sa employment rate ng Pilipinas? So far, question, anong napala ng Pilipinas sa'yo? Ng mga Pilipino sa'yo? Kung may nagawa ka man, hindi masyadong ramdam ng mga Pilipino, in my opinion, at hindi masyadong impacting sa amin in a long term. Tapos kinukontra mo pa yung pabor sa Pilipinas, yung term na West Philippine Sea. Dahil kamo, hindi pa ito nare-recognize ng IHO. Sa palagay mo, hindi namin alam yon, alam namin yon.
Pinipilit mo na may problema na baka sa West, sa Europe, malito, hindi makita. Kapag ginoogle map mo nga, i-Google Earth mo rin, makikita mo may red pin. Pinipilit mo na parang hindi ito gusto ng ibang bansa. Wala namang ganun. Kung meron man, maka-China or China ang ayaw sa term na West Philippine Sea. Kaya ka nababansagan ng mga tao na traidor. At kaya ka nababansagan ng mga tao na maka-China. Tapos anong gagawin mo? Ipapatawag nyo sa TRICOM? Dahil balat sibuyas kayo na hindi nyo kaya yung sinasabi ng mga tao dahil sa mga pulpol nyong statement na hindi maka-Pilipinas. Sabi sa administrative order ni Pinoy, the order directs all governmental agencies to use the name West Philippine Sea in all communications, messages, and public documents, to popularize the use of the name both domestically and internationally. And I think nagbunga po yung order na yon ni Pinoy Aquino dahil may mga anchor nga po, international news anchor and politicians na gumagamit ng term na West Philippine Sea. So hindi ko po maintindihan talaga si Marcoleta bakit siya lang po talaga ang nakaringgan ko na politician na bumangga at kumontra dyan sa term na West Philippine Sea. No? Kahit ano pang dahilan mo, kahit valid pa yan o hindi namin matatanggap yan. Dahil ikaw ay kumukontra na sa bansa mo. So wag kang magpanggap na makabansa ka, kaya ka nababansagan ng kung ano-ano, kasalanan mo. And eto, nasa Google din naman to, o yung mapa na yan, nakitang-kita nakalagay West Philippine Sea. Eto pa, nasa Google din, ayan West Philippine Sea. So parang mali yung sinasabi ni Marcoleta na kapag ginugol mo or chinek mo yung mapa, Google Earth, wala daw West Philippine Sea. So ano pala yan? And sabi pa dito, yes, you can see the West Philippine Sea on Google Maps. You can zoom in on the Spratlys Islands to see the area. Explanation. The West Philippine Sea is the maritime area west of the Philippine archipelago. It includes the Luzon Sea, the waters around the Kalayaan Island Group, and Bajo de Masinloc. The West Philippine Sea is not the same as the South China Sea. Ayan, malinaw mga kababayan. Kahit ikaw, yung pinipilit mo na there's no such thing as West Philippine Sea, dinibunk. Ayan, sabi dito, experts refute Marcoleta. West Philippine Sea is real. So, totoo ang West Philippine Sea. Tapos dito sa Verifiles, the numbers of Marcoleta cited are incorrect and outdated. They do not correspond to land features in the South China Sea claimed by each country. But the number of outposts put up in the Spratlys Islands, which is only the portion of this disputed waters. Mali pa yung claim mo na number. Fact check. Senatorial bets claim that West Philippine Sea a mere creation. Ayan, basahin nyo. Bakit siya na fact check dyan? Ito pa, fact check. Verified yata ito. Marcoleta falsely claims no such thing as West Philippine Sea, cites wrong data. So, ikaw yung mali-mali, Marcoleta. Anong ginagawa mo? Diba, ang pinipilit mo sa amin na, sabi mo pa, educate, na gusto mong mangyari, wag gamitin ang West Philippine Sea dahil hindi ito recognize ng IHO. Again, anong problema kung gamitin natin? Wala namang nagre-reklamong bansa, hindi naman nagkakagulo. Ang nagkakaroon lang ng pagtatalo-talo dahil kayo, yung kampo nyo, pinipilit na wag gamitin ng West Philippine Sea. Wala namang talagang gulo kung gamitin yun. Pabor naman sa Pilipinas yun. And again, paulit-ulit na ako, may mga news anchors, international news anchors, foreigners and foreign politicians, mga defense minister pa, na gumagamit ng term na West Philippine Sea, na kinikilala nila at nare-recognize nila yung area na itinalaga ng international law na pag-aari or karapatan ng Pilipinas. So, yun ang bunga ng administrative order ni Pinoy Aquino na tawaging West Philippine Sea yan. And again, inuobliga nga tayo ang mga government agencies, kagaya ng Congress, ng Kongreso na kinabibilangan mo, na gamitin sa mga dokumento, sa communication, sa pakikipag-usap, sa kahit anumang kinakailangan gamitin ang salitang West Philippine Sea. Bakit ikaw sinasalungat mo yun? Ba't mo binabangga yun? Bakit parang reklamo ka na reklamo doon sa salitang West Philippine Sea? Again, nagreklamo ka ba sa inimbento ng China na 10 dash line, na dati 9, naging 10? Nagreklamo ka ba na pinangalanan ng China yung mga features sa Philippine rice? Pinangalanan nila sa IHO? Bakit yung West Philippine Sea, lagi ka na lamang ganyan, nagrereklamo ka, tapos pag tinawag ka na ganito, ganyan, traidor, maka-China, at kung ano-ano pang profanity, tila ikaw pa yung biktima at talo dito, na nagiging balat sibuyas ka.
Again, Mr. Marcoleta, hindi namin nagugustuhan yung ginagawa mo. Kung inis na inis ka or allergic ka sa term na West Philippine Sea, galit na galit ka dyan, well, galit na rin kami sa'yo dahil sa ginagawa mo na hindi pabor sa national interest and security, in my opinion. Pambihira ka naman. Ito na nga yung gusto natin, nakilalanin yung area natin. Bilang sana pagrespeto nila sa ating claim dyan, na hindi naman natin sinasakop yung claim ng iba eh. Yung atin lang naman na itinalaga ng international law na sa atin, at karapatan natin na tinatawag natin West Philippine Sea, sinasalungat mo. So paano tayo irarespeto ng ibang bansa niyan kung kapwa namin Pilipino na ikaw, na sa ngayon hindi na ako sigurado kung ikaw ba talaga ay maka-Pilipino, no? Kung ikaw mismo na mambabatas namin ay sumasalungat sa isang bagay na pabor sa bansang Pilipinas. So kayo na lamang po humusga mga kababayan, no? Know your senators well, mga kababayan. Kilalanin niyo silang mabuti. Ano bang mapapala natin sa kanila kapag sila na ang nakaluklok bilang senador? Sila ba ay maglilingkod at papabor sa bansa natin at sa ating mga Pilipino? Or paglilingkuran lang nila ang kanilang mga kaalyado at mga bansang sinusuportahan ng kanilang mga kaalyado? Kayo na lang po ang humusga.